interesting part, itong tinatawag natural healing na binigay ng God noong 1863 sa isang babae na walang pinag-aralan. Na itinuro niya yung 8 laws of health. Na kung titingnan po natin itong 8 laws of health na ito, sa area na nga lang po ng nutrition, magbibigay lang ako ng konting pagpapaliwanag tungkol dito, na even our respected professional medical people, that even the medical science of today are now recognizing that the main reasons why people are developing disease mainly for lack of nourishment. And they call that nutritional deficiency syndrome, disease of depletion. It means that when you are not gonna get anything from it, especially the nutritional therapy and so on, any particular modalities or whatsoever will not become health at all. Kaya ito po yung tinatawag na talagang nabibindicate na po talaga sa panahon natin ngayon na lahat ng mayroong karamdaman, pag chinek po yung dugo nila, ay kanilang napapatunayan kung anong uri ng nutrients, vitamins, and minerals, antioxidant, essential amino acid, and so on, na wala sa dugo nila. Kaya ang nangyayari po, matapos na maintindihan na ng mga tao yung kakulungan nila sa katawan nila, babalik sila sa tinatawag na required ng Panginoon na kung tawagin ni nutrition. There's no such healing around that manifests within that particular person unless he understands fully yung tinatawag na nature ng sakit. Kaya ang sabi nga sa Ministry of Healing 127, there are many ways of practicing healing art, but there is only one way that God's approved. Which one? The 8 laws of health. Kaya kahit ano yung karamdaman natin at hindi natin nire-recognize yung pagpapasailalim sa batas ng pangalusugan na handa nating sundin ang kanyang kalooban, ang karamdaman ay magbabalik-balik lang at hindi babalik yung kalusugan na ang ibig ng Panginoon ay maintindihan natin na meron tayong pagkukulang at hindi natin ginagawa yung bahagi natin sa ating sariling katawan. And that's what this particular message is all about. We are not just trying to condemn anyone or something na para bang ang sa tingin natin, ano ba itong Dr. Tam na ito, na para bang ang lagi na lang pinag-uusapan ay puro na lang bawal. No, no. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung focus na kung ano po yung maidi-deliver natin at gisingin natin ng ating mga kababayan na ang kalusugan ay available po sa lahat yan, pero hindi maging available yan kung hindi natin bubuksan na ating kaisipan. Kaya tutok lang kayo sa kaalaman pangkalusugan dahil tayo bato-bato sa langit ang tamaan. Mag-vegetarian na. Bakit po?